at naghahali ka na ng lips to lips, saka ako kakausapin. Magkasama na sila, magkasama silang natutulog. Sa consultation na ganun pa rin sila dati, parang ayaw nilang magtabi, parang iniirapan siya nung babae, tapos parang ganun ding senaryo noon pa na yung anak nga po ang nagsabi na ayaw na talagang makipagkasundo nung nanay niya. Brad Eli, ngayon, eto na naman po sila at kinukulit si Bradino na gusto daw pong makipag-reconcile at gusto kayong makausap na muli. Eto po uli sila. Nako, mauubos ang oras ko. Marami pa akong dapat na sagutin. Ayan. Magkasundo na sila kung gusto nila magkasundo. Pagka totaling nagkasundo na, nag-uusap na, at naghahali ka na ng lips to lips, saka ako kakausapin. Ayan. Siguro po, ipakita niyo talaga kay Brad Eli na tatang seryoso kayo. Kasi sa nakikita po naming reaction kanina doon sa screen, ayaw tumabi man lang nung kapatid na babae doon sa asawa niya. Kasi po, ang pangit po ng nakikita namin kanina. Nag-aaway kayo talaga. Tapos yung lalaki nang iirap pa. Ano po, Brad Eli, pagsasalitain ko po ba ito? Mauubos lang ang oras natin kung hindi naman nagkakasundo talaga. Pakita muna, pruweba muna sa akin na ilang panahon, mga 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, magkasama na sila, magkasama silang natutulog. Pagkatapos sila nagpatawaran na, tapos kumakain sila ng sabay, sinusubuan yung lalaki yung babae, yun. Pag nakita ko yun, okay na. Ayan. Mag-iintay pa po kayo, hindi pa po ngayong araw na ito, dahil sabi ni Rod Eli, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Patunayan niyo muna po. At may mga saksing mga kapatid at mga opisyales, mga manggagawa. Mga kapatid, may edad na kayo. 1 araw sa hinaharap, maninigas na lang tayo pag ganyan na tayo katanda. Dapat, pag ganyan na ang edad ng tao, matuto na tayong magpatawad, magpasensya, magpakumbaba, dahil malapit na tayong tawagin uli ng Diyos. Yung pinal na pagtawag, yung tawag na hindi ka na pwedeng tumanggi pa. Wala ka ng kapangyarihang itanggi pa yung tawag na yon. Pagka ganyan ang edad, dapat inaayos na natin ang buhay natin. Marunong na tayong umunawa, inalis na natin yung galit, yung puot, yung selo sa ating mga puso, yung mga tampo, yung mga tinatanda-tandaan mong hinanakit, dapat kinalimutan natin yon. Pagsapit na natin ng 60 anyos, malapit na tayo dun sa boundary. Sikapin na natin mga kapatid na bago dumating yung araw na mapipikit na talaga yung ating mata, hindi na tayo uli magigising, maliban na lang sa araw ng paghuhukom. Maalis na yung mga pait, hinanakit, yung mga asim sa kalooban, alisin nyo na yon. Walang magandang pupuntahan yon. Yung pagpapakababa sa harapan ng Diyos, yun ang paraan para tayo mataas at maligtas. Yun ang payo ko sa inyo lahat, lalo sa matatanda ng kagaya ko. Wala na tayong paraan para makaiwas pa. Darating yung tawag ng Diyos na 1 araw ay magkakasakit ka, o kaya matutulog kang hindi ka na magigising, madudulas ka, sa pagkadulas mo, mababalian ka na ng buto, dadating na araw, mahihilo ka, kahit akala mo malakas ka, mahihilo ka, babagsak ka na lang, tapos mga ilang buwan, mararatay ka, tapos mamamatay ka na. Ganun ang matanda. Kaya, pagbutihin ninyong unawain yung aral ng Diyos, huwag kayong, yung mag-asawa, hindi yan ginagawa lang kayong magkaaway ng demonyo Ang demonyo gumagawa niya ang away Yung mag-asawa kasi, nagmahalan yan sa pasimula, kaya nagkaanak yan
Magtataka ka, bakit kung kailan kayo tumanda, saka kayo nag-aaway, may demonyong namamagitan. Palayasin nyo si Satanas sa buhay nyo at sa bahay nyo. At ang Panginoong Hesus at ang Amang Diyos, ang inyong anyayahan sa inyong buhay. Sabi ni Kristo, kung sinusunod nyo ang aking salita, ay iibigin siya ng aking Ama. At kami ay pasa sa Kanya at gagawin namin siyang aming tahanan. Biro mo, maging tahanan ka ng Diyos, kasama ka ng Diyos araw-gabi, yun ang pinakamasarap na buhay. Kung hindi nyo natikman yung buhay na yon, nung kayo bata-bata, at least ma-experience natin sa mga nalalabing 2, 3, 4, 5 taon ng ating buhay, 10, mabuhay tayong may kasamang Diyos. Maramdaman natin ang presensya ng Diyos sa atin. Pag hindi nyo gagawin yan, talagang dapat itiwalag. Yung nasa Cambodia na nagpakita ng gano'n, na may saksi ba yun talagang, yung Dennis na yun talagang walang ginawa kundi magselo sa asawa? O baka naman ikaw na kapatid na babae, dapat ka naman talaga pagsilosan, baka naman ikaw nakikipaglandian sa lalaki, o kaya ikaw naman nakikipagbiruan sa lalaki, baka may nakikita namang pagsisilosan yung asawa mo. Kasi kung walang ganon, talagang puro selos lang, dapat igawa ng circular yun, lapastangan yung lalaki na yun. Lumayas daw sa lokales, Luz. Sabi mo dun sa destino ron. Opo, sige po, yung kapatid sa Cambodia, imbestigahan din po natin yung kapatid na babae. Baka may grounds para sa kanyang pagselos, maintindihan po natin. Kung wala naman po at talagang siya lang ang selos ng selos, tapos ngayon ay umalis naman siya at nag-walk out siya samantalang narito tayo sa consultation at Kasi iniisip kanina na magpetisyon siyang magsalita Opo. Hindi naman nagsalita Ang ginawa, umalis. Parang insulto yun Sis Luz. Yun nga po, Brad Eli, kasi Nasa Biblia kasi ang dapat gawin ng miyembro Pag pinagalitan ka nung nakakasakop sa'yo, ang sabi dun sa Ecclesiastes 10:4, ganito, kung ang diwa ng pinuno ay bumangon laban sa iyo, huwag kang umalis, sapagkat ang pagpapakalumanay ay nagpapalikat ng mga malaking pagkagalit. Pag ang namiminuno, ang diwa nagkaroon ng laban sa'yo, huwag kang aalis. Pag umalis ka, nag-rebelde ang ibig sabihin nun. Sige, paimbestigan nyo yung, baka naman yung babae may diferensya para mabigyan natin ng konsiderasyon yung lalaki. Kung wala naman, di bayaan nyo siya. Di naman tayo pwedeng mamilit ng mga miyembro para manatili sa iglesia na harapang lumalabag sa aral ng Diyos. Kaya dun sa mag-asawang Camilo at saka kapatid na babae, tignan muna natin kung 1 buwan, 2 buwan, maire-report sa akin ng manggagawa na talagang kayo hindi na nag-iirapan at hindi na kayo... Dapat yung lalaki, matuto kang magpakundangan dun sa asawa mo. Babae kasi yan Mahal niyan yung anak niya, papakulong mo yung anak niya, natural. Hindi ba pakulong mo yung anak mo, humingi ka ng permiso sa kanya dahil yung anak mo lapastangan. Sa iglesia, sa Israel, nung araw, pinapatay yung ganung mga anak, binabato hanggang mamatay. Pero humingi ka, pagkasunduan ninyo, pakulong natin to para hindi, kayong mag-aaway mag-asawa. Dapat matuto kayo nung makatwirang paghatol. Yung babae, siyempre, na mahal niya yung anak niya. Yung sabi niya, kahit na ba masama yun anak mo yun di dapat bigyan mo ng kahihiyan. Tama yun yung sinasabi ng kapatid na babae. Pero hindi naman tama kung laging kukonsintihin. Yung bigyan ng kahihiyan at yung anak mo pataanan mo, yun, tama yun. Ako rin. Panig ako ron. Pero hindi naman mabuti yung lagi mo kukonsintihin. Dahil kaya nga sasama yung anak mo dahil kinukonsinti mo yun naman kapatid na lalaki, parang walang konsiderasyon. Sabi nung anak niya, hindi mo raw
Di raw marunong magpalagpas ng mali. No? Nang ituwid ninyo sa pagsasama nyo. At ako'y magpapasalamat sa Diyos na kung makita kong kayo ay nagkasundo, ipagpapasalamat ko sa Diyos na mayroong dalawang kaluluwang naakay ko para maging dapat sa araw ng paghuhukom, mga kapatid. Sige po, okay na po ha. Sige po, saka na lang uli kayo lumapit kay Brad Eli pagka napatunayan na pong okay na talaga kayong dalawa. Sige po, ayan. Sige po, Brad Eli, may message po si Brad Boy Gan mula sa Cambodia. Talagang seloso daw po yung Dennis na yun ng Cambodia. Siya daw po ang destino doon, ilang beses na rin po niyang kinausap, binabantayan daw po noon ang asawa kahit hindi makadalo sa pagkakatipon. Pagawa ka ng circular, pa-circular mo yun. Opo. Suspendido habang buhay. Ayan, sige po, noted. Ano natin yung gagawa ng circular. Pinalos. Apo. Balik na kayo mga kapatid at ituloy na natin yung ating paksa. Okay, sige po. Mga kapatid, hanggang dyan Ready muna. na ba? Opo, Brad Eli, at balik na po kayo mga kapatid. Hanggang dyan muna ang ating consultation with Brother Eli. At tayo po ay magpapatuloy naman sa ating paksang pag-aaralan. Ayan. Brad Eli, meron lang din po kasi akong sasabihin sa inyo. Meron kasi pong nagte-text na sa akin na kapatid na bakit daw po ganon? Ginawa nating 3:00 yung pagkakatipon, yung panalangin, para daw po ang intensyon daw po natin ay kumbaga hindi maging hating gabi. Tapos, dati rin daw, 5:00, hating gabi rin daw. Ano daw ang pagkakaiba noon? Hindi po siya nagbibigay ng pangalan, number lang, pero palagi pong ganon ang sinasabi niya. Para bang ang intindi ko po, nagrereklamo siya. Parang ganon. Wala naman pong direct na ganon. Parang ang intindi ko po, gusto niyang mangyari noong dating 5:00 tayo ay natatapos tayo ng 12:00. Tapos ngayon daw 3:00 tayo, natatapos din daw tayo ng 12:00. Sa halip daw na umigsi. Mali yun. Opo. Noong 1 linggo, natapos tayo, 11 lang eh. Noong 1 linggo, mas maaga pa sa 11 eh. Conforme lang sa dami ng nagpapasalamat yun. At yun, hindi na kailangang ipaliwanag pa yun dahil nauunawaan na ng kapatid na umuunawa yun. Pagka walang masyadong maraming grupong nagpapasalamat, nababawasan ng oras. Ang intensyon natin, bakit natin pinaaga, para kung pwedeng posibleng ma-dismiss ng mas maaga, ma-dismiss natin ng mas maaga, di ba ganon? Opo, yun nga po, Brad Eli. Depende naman po sa pagkakataon talaga. Pagka pwedeng i-dismiss ng maaga, i-dismiss ng maaga. Pero may time talaga, hindi naman pwedeng i-dismiss ng maaga. At talagang extend tayo kahit ba 3:00 tayo nag-umpisa ngayon eh. At siguro po yun, hindi dapat na masamain ng kahit na sinong mga kapatid. Kasi kung tayo nga tatanungin sana, mas maganda nga, mas mahaba ang oras natin na tayo ay nasa pasalamat at nakakarinig ng paksa. Ready na sila? Handa na ba kayo sa ating unang category? Ito ang Name That Tune! Dito po sa Name That Tune, hulaan nyo lang ang title ng awitin na maririnig nyo. Mayroon tayong 5 awitin na huhulaan. Unahan po kayo sa pagpindot ng buzzer at ang unang makakasagot ay magkakaroon naman ngayon ng 10 points. Para po sa ating unang tune. Name That Tune.